Ada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number one, good diet. Number two, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino.
Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and Bara Show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ako rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Sa Pilipinas, Manila Broadcasting Company, DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmera Pinili, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. Isang maulang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pet Shocker Pool. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 11 ng buwan ng Agosto. Mga namatay sa hambalos ng habagat at mga bagyong Maymay at Luis. Umabot na sa 19 at meron pang 4 na nawawala. Publiko binalaan ng Philippine National Police laban sa mga peking larawan ng mga baha at videos online na may kinalaman sa bagyo at habagat. Energy Regulatory Commission ERC inirekomenda na alisin na ang value-added tax o VAT sa system loss charges sa mga electricity bills. Labor leaders nagpadala ng love letter sa Korte Suprema kontra TRO sa implementasyon ng 85 peso wage hike. Mala Superman na disbursement ng DepEd sa 30 mga lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kinwestiyon ng prosecution. Congressman Leviste nagpadala ng mga abogado sa NBI. Nag-invoke ng kanyang right to remain silent sa issue ng sex scandal plot. Mistulang dagat ng basura tumambad sa Baclaran, Parañaque. Isang garbage crisis ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Dating Ateneo head coach Tab Baldwin pinagmulta ng DOLE ng 4.9 million pesos. Bureau of Internal Revenue pinalawig ang pagsusumite ng ITR, income tax returns at pagbabayad ng buwis sa mga binagyong lugar. Colombia niyanig ng magnitude 7.4 na lindol, higit 130 na italang mga namatay. Grabe, dami namatay ha, katatapos sa lindol doon ha. Flash Report. Flash Report! Reklamo o kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte Carpio na isampa na sa korte ayon sa Department of Justice. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 9. Tina Nolasco, please come in. Tina.
Lakay Deo Mistea, kinumpirma nga ng Department of Justice na naisampa na sa korte ang reklamong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Justice Spokesperson Polo Martinez, isinampa ang reklamo sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court ngayong Martes, August 11, 1:30 ng hapon. Kaugnay ito ng pahayag ni VP Sara noong 2024 na sakaling mamatay siya ay may kinuha na umano siyang hitman upang ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito si Arch 19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco, sa iyong Flash Report. Flash Report. Flash Report! At ngayon sa detalye na ating mga balita. Umabot na sa 19 ang bilang ng mga namatay dahil sa pananalasan ng habagat at bagyong Maymay at bagyong Luis. Batay sa report ng Office of the Civil Defense, ang mga namatay ay mula pa sa Benguet, Rizal at Batangas. 12 sa mga namatay ay mula sa Benguet. Ito ay mga natabunan ng landslide. Kabilang naman ang namatay sa nangyaring landslide sa Baguio City at 2 naman ang naitala sa La Trinidad at isa pa sa bayan ng Atok dahil naman sa pagguho ng lupa. 4 naman ang naitalang patay sa Rizal dahil sa landslide sa bayan ng Rodriguez. Isa naman ang namatay matapos mabagsakan ng puno sa Antipolo. At isa ay dahil nalunod naman sa Binangonan, Rizal. 3 naman ang namatay sa Batangas. Isa ang nalunod sa Batangas City at isa ang nakuryente sa Lipa. At ang isa naman ay dahil sa pagguho ng lupa sa bayan naman ng Santa Teresita. Samantala, 4 ang nai-report na nawawala, kabilang ang 3 sa Benguet at isa pa sa Batangas. Inireport ng OCD na 2 ang missing sa Baguio at isa ang napaulat na nawawala sa Atok dahil naman sa pagguho pa rin ng lupa. Samantala, umakyat na sa 10 ang bilang ng nasawi sa landslide sa Gisad, Surong, Baguio City. Ayon sa Baguio City Public Information Office, lahat ng 13 individual na sangkot sa insidente ay nakita na at 3 ang nasagip ng buhay. Nangyari ang landslide nitong linggo ng gabi, Agosto 9, kasagsagan ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat kung saan 3 bahay ang natabunan. Ngayong tapos na ang search and rescue operation, nakatuon na ang mga otoridad sa clearing operations at pamamahagi ng ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng mga pag-ulan. Umabot na sa 6.7 milyong mga estudyante ang naapektuhan naman ng sunod-sunod na bagyong Luis.